Diriwang ay si Reverend Father Minego Beltran, SVD. Magsisimula na po ang ating misa. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagdiriwang natin ng ika-11 na linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, huwag tayong matakot, pinapaalaala sa atin ng Panginoon. Patuloy nawa tayong manalig na kasama natin siya. At bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at Sa sa inyong inyo mga mga kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.
Nalangin tayo. Manaming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukop-kop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balbal ang kanyang muka, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya, ang mga lingkod magiging mapayapa kung magngasisisi at di babalik sa gawang masama. Ang pagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadalumpalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasama-samang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang karunungan na may maghahari magmula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai bubungangang mainamnam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo
alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siyang magiging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang iniabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood ngayon sa video streaming. May isang bata daw, umiiyak, hanap ng hanap. So tinanong siya, "Toy, ano hinahanap mo?" Sabi, "Yung pera ko kasi nawala eh. Malaking halaga."
Saan ba nawala? Doon sa labas. Ba't dito mahinahanap? Dito maliwanag Malalim po ang ibig sabihin noong joke. Kahit hindi kayo natawa, ang ibig sabihin niyan, doon natin hinahanap ang bagay na nawala sa malayong lugar naman. Dahil sa pinaghahanapan natin, maliwanag. Gaya ng unang pagbasa. Sinasabihan tayo, yung Diyos hindi mo nahahanap sa gitna ng unos. Yung Diyos hindi mo nahahanap sa gitna ng lindol. Yung Diyos hindi mo mahahanap sa gitna ng kidlat. Kailangan tumigil ka at pakinggan, sabi sa unang pagbasa, ang isang banayad na tinig. Still, small voice. Doon, natagpuan ng propeta Elias. Elijah, ang Panginoon. At nasilaw siya, tinakpan ng balabal ang kanyang muka, naghintay sa bunganga ng yungib. Tayo rin, dahil tayo makasalanan, gusto natin yung mga spektakular, yung may mga pailaw at saka doon tayo naghahanap sa Diyos. Hindi tayo pwedeng tumigil. Linisin ang ating budhi, sabi ni San Pablo. Pakinggan, hintayin ang maliit at banayad na tinig ng Panginoon. Si San Pedro, gusto rin yung spektakular, yung maglalakad sa tubig. Na imposible naman. Kailangan himala. Sabi niya nung nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, papuntahin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sinabihan siya ni Jesus, halika. Kaya lang, natakot siya sa hangin, nagsimulang lumubog, sabi niya, sagipin ninyo ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananalig. Tayo rin, gusto natin, ililigtas tayo ng Panginoon na hindi nagsusuot ng face mask, ng face shield, hindi naghugas ng kamay, hindi umiiwas sa maraming tao dahil ililigtas naman niya tayo Ganun nangyayari sa Amerika. Sa Amerika malapit ng 5 million ang positibo sa COVID-19. 160,000 na ang namatay. Tayo, magha-160,000 na rin ang positive cases sa atin. 2,000 pa lang mahigit ang namatay. Pero pag patuloy tayo na matigas ang ulo at gagamitin pa ang Biblia, gaya ng isang babae sa Amerika, nag-viral. Tinanong siya, ba't hindi ka naka-face mask? Sabi niya, naligo na ako sa dugo ng kordero. I was bathed in the blood of the Lamb. So parang si Peter, palakarin mo ako sa tubig. Hindi naman kailangan maglakad ka dyan Hindi kinakailangan yan. Tayo rin, hindi kailangan na mag-pilgrimage kung saan, na kung ano-ano pa ang gagawin natin. Ang kailangan, tumigil ka dyan. Kung lalabas ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, hinihingi na ngayon ng face shield.
Maghugas ka lagi ng kamay. Avoid crowds. Kung may crowd man, may face mask, 1 meter away. Yan hinihingi sa atin. Hindi kagaya ng mga mayayabang sa Amerika na labag sa aking kalayaan na ipag-face mask mo ako. Wala kang kalayaan na i-infect yung iba. Kaya hindi rin tayo nakakahanap ng Diyos. Puro kalayaan ang sinasabi natin. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Kung talagang si Jesus ka, hayaan mo ako na walang face mask, sasama doon sa mga may sakit, ililigtas ako ng iyong dugo na dumaloy sa Kalbaryo. Kalooban mo na lang yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Napakaraming tao na malungkot dahil hindi nila nahahanap ang Diyos. Siya lang ang atangin nating kaligayahan. Sabi ni San Agustin, Criaste nos adte Domine, it inquietum est cor nostrum donec quiecat in te. Our hearts will always be restless. You have created us for yourself, O Lord. Nilikha mo kami para sa iyo. At hindi magkatagpo kailanman ng katiwasayan ang aming puso hanggang hindi magbabalik sa iyo. Until our hearts rest in you. Donec quiescat in te. Sabi ni San Agustin, 1,600 years before, sinabi na niya. Kamarami sa atin nagsasabi naman, Panginoon, sa iyo lamang namin matatagpuan ang katiwasayan ng kalooban. Kailang mahanap ka namin. Kailang, napakarami sa atin kung saan-saan naghahanap. Sa Bagyo, sa Kidlat, sa Lindol, doon natin hinahanap ang Panginoon kasi spektakular yan. Yung umupo, lumuhod, magdasal, linisin ang budhi, patahimikin ang sarili upang marinig yung banayad na tinig ng Panginoon. Hindi natin kaya. 5 buwan na tayo, mag-6 na buwan na. Lumalim ba ang ating pakikitungo sa Diyos? O tinadtad mo na yung Netflix, Game of Thrones, The Sorcerer, The Apprentice, kung ano-ano pang mga pinapalabas dyan, nag-binge viewing ka sa Netflix kasi ayaw mong marinig yung banayad na tinig. Na baka sasabihan ka kasi, hiwalayan mo na yung kabit mo. Huwag mo nang nakawin yung pera ng gobyerno sa PhilHealth. Linisin mo ang iyong budhi. Kaya, puro social media na lang tayo. Tinatakasan natin yung ating sarili kasi nakakatakot yung banayad na tinig eh. May sasabihin sa atin yun eh. Kaya hanggang ngayon, Kidlat pa rin tayo, Lindol pa rin tayo, Bagyo pa rin tayo, at Unos, doon natin hinahanap ang Panginoon. At ang binubungan niyan, hindi natin natatagpuan ang katiwasayan ng ating kalooban. Huwag na tayong humingi sa Panginoon na kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako dyan sa tubig. Hindi kailangan yan. Tingnan mo si San Pedro, lumubog din naman dahil kulang ang pananalig. Ang pinakamatindi, hilingin natin sa Panginoon, palalimin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng disiplina sa buhay upang makaluhod kami at marinig ang iyong banayad na tinig. At kung marinig mo namin, bigyan mo rin kami ng lakas ng loob na sundin ang sinasabi mo upang matagpuan namin
ang katiwasayan ng kalooban. At kung tamaan man kami ng COVID, o kung kailan man kami mamamatay, pag tumigil na ang pagtibok ng aming puso at magdilim na ang aming paningin, sana dahil nakinig kami sa iyong banayad na tinig at sinunod namin ang iyong sinabi, ang iyong kalooban, mapasama kami sa walang katapusang ligaya sa kalangitan. Pahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nangangako ng buhay na walang katapusan sa kalangitan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon upang sa halip na hanapin siya sa lindol, sa kidlat at sa unos, matatagpuan natin siya sa ating puso at marinig ang kanyang banayad na tinig. Karamay natin siya lagi sa bawat oras. Dumulog tayo sa mahabaging Diyos na sana matagpuan natin siya sa lalim ng ating pananalig. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno sa simbahan at lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa ay maging larawan ng pagmamahal at kabutihan ni Kristo upang manatili at mas lalo pang tumibay ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang lahat ng bansa at mga lider nito ay magpakita ng respeto at pangunawa sa iba't ibang relihiyon at pananampalataya para makapagtatag ng mundong mapayapa. Maghilom nawa ang mga nagkawatak-watak na simbahang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nawalan ng pag-asa at pananalig dahil sa kasalukuyang pandemya, lalo na ang mga natanggalan ng trabaho at mga nag-aalala sa kani-kanilang pamilya, ay mapuno ng mapagkalingang presensya ng Espiritu Santo at mapanatili sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aaruga ng kani-kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay makita at kilalanin ng Diyos, hindi lamang sa mga pambihira at malalaking kaganapan sa ating buhay, ngunit pati na rin sa maliliit at ordinaryong pangyayari, upang hindi mawala ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating mga yumao, na binyagan man o hindi, ay matakatanggap ng malugod sa karyaan ng Diyos na ipinangako sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos namin Ama,
sa gitna ng mga unos ng buhay, sa lindol at kidlat. Sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na kasunod ng iyong anak at marinig nawa namin ang iyong banayad na tinig sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagdiriwang ng huling hapunan. Dalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, mga pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtipon mo sa iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasama namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabi na pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amay, naalaala namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang hinihintay ang kanyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo itong buhay at banal na paghahaing ito. Pagmasdan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Tingnan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawaan niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, Mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang esposo, mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang may obispo si Onesto, at lahat ng mga obispo, kaparian, at iyong piniling sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong pamilya na tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin mo ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay na, lalong-lalo na ang kinapitan ng COVID-19. At ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ng iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga utos ni Jesus, ang banal na diwa, pahayag natin ngayon na Diyos ay ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan
ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa inyo mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang banal na diwa na siyang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Nalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, magtanghal sa amin sa lulingning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin natin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at pagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggagaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis sa pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya
ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. May mga pahayag. Starting August 10, 2020, the following will be the updated schedule of our devotions indicated in the 6 p.m. Mass. Monday, devotion to the Holy Spirit. Tuesday, devotion to Christ the King. Wednesday, devotion to our Mother of Perpetual Help. Thursday, devotion to Saint Jude Thaddeus. Friday, devotion to the Sacred Heart of Jesus. And Saturday at 5:45 p.m., devotion to Jesus the Divine Word. If you wish to offer your Mass intentions in our daily Masses, fill out the form at bit.ly/shrineintentions or email us at shrineofjesusthedivineword@gmail.com. Other announcements regarding our liturgical services will be posted in the Shrine's Facebook page. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Manaming mapagpala, padama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Pagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos.